Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pahayag ni ex-Congressman Ernie Teves sa press conference kanina. Nagsalita na siya sa harap ng media at pinahayag niya ang kanyang kalungkutan na makukulong na siya. Kaya lang ang kanyang dalangin na sana bilisan ang kaso. Okay, ito ang kanyang pahayag. Pakinggan natin. Of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na habang makukulong ako. So, kahit hindi pa, diba, dito kasi makukulong pa tayo, hindi ka pa convicted, no? But may mga ano naman yun, si Attorney Ferdinand bahala. But what I'm saying, on the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years. My father died last December. Hindi naman lang ako nakauwi. So it was quite painful. And also, at least, maano na rin. Matapos na rin. Dahil kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin mo eh. Kailangan pa rin ito matapos eh. Ito lang sana yung request ko sa sa korte na sana mabilis yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabahuin talaga yung kaso, sandali lang sandali lang naman sandali lang matapos kung ano. So, yun lang yung Anyway, I believe I trust my lawyers very well and I know my conscience is clear. So, ang sa akin lang, sana lang mabilis yung proseso para matapos na. Di ba? Matapos na siya. Para tapos na. Thank you. Okay, so yan, nalulungkot siya. At the same time, natutuwa dahil nakita niya ang kanyang mother. Namatay pa lang father niya last year. Ngayon ko lang nalaman. My conscience is clear, sabi niya. Anyway, everyone is presumed innocent unless convicted by courts. And even by the courts, tatlong level yan, hintayin natin ang final conviction ng Supreme Court bago masasabing yun na talaga. Kagaya si Congresswoman Franz Castro, convicted na siya sa lower court. Kaya lang, naka-appeal pa rin. Matagal pa yan. Kaya malaya pa rin siya kasi bailable offense yung kanya. Yung child abuse o child trafficking. Ito kay ex-Congressman Teves, mabigat ito dahil murder. Non-bailable. Kaya talagang makukulong siya habang ongoing ang trial. Parehas sila ni Pastor Apollo Quiboloy, non-bailable, kaya nakakulong. So, yun po ang realidad sa ating justice system. Magbasa lang ako sa mga few comments, Malungkot ako dahil siyempre Barely Elsan, baka si ano naman talaga mastermind dyan, Kasi ang ang inaakusang mastermind sa Digamo Islay case is itong si ex-Congressman Teves. Rolf Oriel, there's a judicial process. Let's just wait for the outcome of the same. Hopefully, justice will be served to the true victims and the perpetrators be penalized by the full force of the law. Yan, tama yan. Okay, so Jonathan Manera, kaming DDS naniniwala sa iyo na inosente ka sa kaso Congressman Teves. Sabi naman tong isa, Macario Revilla, tumakas ka, ibig sabihin guilty ka. Okay, pabayaan na lang natin ang korte na husga kung guilty o hindi. Speaking of makukulong, may isang nakulong na nakakalungkot ngayon. Siya po, walang iba kundi ang ating minamahal na Tatay Digong. Okay? So, allegation, crimes against humanity. Yung pala, 43 lang ang nakalagay doon sa
complaint sheet ba yun, ano? Tapos, hindi pa may ano ang mga pangalan. Parang, walang mga identities, yung mga victims. Tapos, testigo, parang nahirapan sila sa mga testigo. Kung totoo yung sinasabi ni Senator Bato, na nandito ang mga ICC sa isang hotel sa Pasay City at pinipilit ang mga retired police na magtistigo laban kay PRRD at Senator Bato. Kung totoo yun, ibig sabihin kakaunti pa ang kanilang ebidensya laban kay PRRD. So, ito po yung isang nakakalungkot na kulong dahil after all, yung serbisyo ng Tatay Digong natin sa bansa, yung 6 years niyang paninilbihan na Pangulo, na to me, sa ating mga DDS, he's the best president na umupong dito sa ating bansa. He's the best. Tapos siya pa ngayon ang nakakulong. Okay lang sana kung dito siya nakulong sa ating bansa, ang mahirap doon pa sa malayo. So nakakalungkot, nakakainis. Ito si ex-congressman Teves. Galing sa ibang bansa, dinala nila dito para dito i-trial, which is very good. Good job po sa administration. Kaya lang bakit itong si PRRD tinangay, dinala sa ibang bansa at ipatry doon sa ibang korte? Di ba? Double standard. Kung dinala nila si Congressman, ex-Congressman Teves dito, ibig sabihin, functional ang ating justice system. So, yan po ang masakit. Dapat dito usigin si Tatay Digong kung talagang nagkasala. Dito si usigin kasi may sarili tayong soberenya, may sarili tayong hustisya. Bakit dinala doon? Yun ang $1 million question hanggang hindi masagot-sagot. Kaya, ayun, hindi mo masisi ang taong bayan na hindi maligaya sa pamamalakad ng administrasyong ito. Kaya natalo ang kanilang kandidato sa eleksyon. O ngayon, pinagre-resign ang mga cabinet officials, kunuhay, to improve delivery of services. Kaya lang, lumalabas parang palabas lang. So, good luck, ex-Congressman Teves, sa iyong pagharap sa kaso. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating income sa channel nito is pantulong natin sa tribo na ngayon namimigay tayo ng libreng yero at pako para magkaroon ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Lansang on dito, ipalastan nun, lansang nun. Bali nila kumbay niya nakam. Kuhan alay ba? Uy, kaya hainin, uy. Salamat na ginuubay pa. Walang panalangin. Panalangin manigil insat ko. Bisa sa opo yung pagkasawa. Kilo sa ano lang tinggali. Palita ano pa. Atau ulah ditakpa din yan. Tapao, kayo din yan baka. Ay, padulot. O karon niya ate, nakabalay na gyud mo oh, nindot na gyud kayo yung atop. Salamat sa Ginoo sa nagtabang. Sa nagtabang. Naut-unta nga madugangan pa. Napay kulang. Naut-unta nga magpadayon ni kay dagan pa ang nanginanglan sa tabang nga panay panalangin. Salamat Sa Ginoo sa naghatag. Sama sa amuang nga kung walang tabang di man makabalay. Tungod sa kalisod di pagid mi kabalay. Sa daghan among
trabaho mangurnal mi di kami makapalit og sen kay igo ra ipalit sa konsumo. Oh, lagi. Nakabalay gyud mi kay nay sinya hinabang. Nay panalangin. Panalangin, salamat sa Ginoo. O sige, salamat kayo ya, te. O, nindot na gid kayo ang ilang atop.